tinanong ko si Miriam kung anong ibig sabihin ng worship. Kilala niyo si Miriam? Dati ang tinatanong ko si Connie, si Webster. Dati ang tinatanong ko si Webster. Hindi na, si Miriam na ngayon. Kilala niyo? Sabi niya doon, worship, the act of offering reverence or extravagant respect to a divine being or supernatural power. Ano sabi doon? Yung sinabi natin kanina ng worship, pagsamba. Yun, yun ay pagbibigay ng pagsamba, paggalang, pagsamba sa isang divine being, sabi doon. Pagbibigay ng paggalang, pagsamba, at pagrespeto sa isang divine being. O, ay ibig sabihin ng divine being, yung banal. O ibig sabihin nito yung ating Diyos. Yun ang pagbibigay ng pan. Yun ang worship na tinatawag, yung pagbibigay ng ating paggalang, pagsamba sa ating Panginoon. Amen ba? Sino ba yung ating Panginoon? Jesus Christ. Na may nagsabi na ba sa inyo na kwan? Saan sinabi ni Jesus Christ sa Bible na I am God, worship me? May na-encounter na kayong gano'n na nagsabi sa inyo? Kasi yung mga ibang sekta ay yung mga ibang sabi doon, mga basher, kumisan gano'n na sinasabi nila. Sige nga, ipakita mo sa akin sa Bible kung may sinabi si Jesus Christ na I am God, worship me. Nagtanto na po kayo. Sa Facebook, wala pa rin. Sa YouTube, wala pa rin. Kung may nagtanong sa inyo ng gano'n, ano sasabihin nyo? May papakita ba kayo? Sa Bible po, walang nakalagay na verse by verse na gano'n. Pero yung tinatawag nilang verbatim na sinabi ni Jesus Christ na I am God, worship me. Kaya yun ang nilalaban nila sa atin. Isa, bakit natin sinasamba daw si Jesus Christ dahil wala naman siya sinabi niyo. Pero, napakaraming pagkakataon. Ang mga nagsasabi pala nun ay yung mga tao na hindi nakapagbasa ng Bible. Ng Bible natin. Yun sila yung mga naniniwala sa ibang sekta. Lalo na yung mga yung sa mga Muslim, yung mga kabataan dito, kung mapupunta kayo sa ibang lugar, baka may encounter kayo gano'n. Napakaraming instances na nagsabi si Jesus Christ, ay hindi siya nagsabi, pero nagpahiwatig siya na siya isang Diyos. Unang-una may tanong, bakit gustong patayin ng mga Hudyo si Jesus? Bakit? Bakit gustong patayin ng mga Israelita si Jesus Christ? Tingnan natin sa John chapter 10 verse 30. John 10:30 to 32. Dahil, sabi niya, because he claimed to be God. Wala man siya sinabing direkta na ako ay Diyos, sabay niyo ako. Pero may marami instances na nagpahiwatig si Jesus na siya ay Diyos. Sabi doon, I and the Father are one. Hanggang 33. Right. Again, his Jewish opponents picked up stones to stone him. But Jesus said to them, I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me? Napakarami kong ginawa, sabi niya, na magaganda. Saan dito ang
sinabi ko na bakit niya ako papatuhin. Sa verse 33, sabi doon, hindi ka namin papatuhin. We are not stoning you for any good work. He replied, but for blasphemy. Because you, a mere man, claim to be God. Yan o, he claimed to be God. Kaya lang hindi sila naniwala. Kaya, yan po isa sa mga instances na si Jesus ay nag-claim na siya ay Diyos. Pero hindi nga lang sila naniniwala. Kaya gusto nilang patuhin si Jesus Christ hanggang mamatay. Doon po sa John chapter 8 verse 55 to 59. Diyan sinabi ni Jesus, I am He. Though you do not know Him, I know Him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know Him and obey His words. His word. Okay. 56. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. You are not yet 50 years old, he said to him, and you have seen Abraham? Yeah. Verily, truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ito po yung napag-aralan natin nung nakaraan na ang ibig sabihin ng I am ay Yahweh. Sabi nga doon. Kaya dito, kinlay ko rin ni Jesus Christ na siya ay I am. Ito yung sinabi ng Diyos kay ito kinlay ko rin ni Jesus Christ na siya ay I am. Ito yung I am, ito yung sinabi ng ating Panginoon kay Abraham nung siya ay nagpakita sa kanya, ang ating Diyos ay nagpakita kay Abraham sa bundok ng Sinai. Anong sabi doon sa bundok ng Sinai? I am. Exodus chapter 3 verse 14. Sabi ni Abraham, sabi ni Moses sa Panginoon. Pag tinanong nila kung sino nagboto sa akin, sabi ni Moses, sabi niya, sabihin mo, I am. Yun. Kaya, Exodus chapter 3 verse 14. Kaya, doon, nung sinabi ni Jesus Christ, Exodus 3:14. Yan, God said to Moses, I am who I am. Yan po, yung napag-aralan, pinakita ko lang yung sinabi ng Diyos kay Moses na I am. Kaya sinabi ni Jesus Christ, doon sa mga Israelita na I am, sabi niya. Balik tayo tanda sa John chapter 8. Nasaan na pa tayo? Verse 56. 58. Yan, 59. Yan, papatuhin na naman nila si Jesus Christ. Dahil, kinlaim niya na siya ay I am, na siya ay si Yahweh. And at this, they picked up stones to stone him. But Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Pero, ang kwento dito, nung nasa templo sila, tinanong nga nila yan, galit na galit sila. Gusto nila naman si Jesus Christ. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Umalis siya, dumaan lang siya sa harapan nila, wala silang nagawa. Yan ang kwento dyan. Kaya dyan, kinlaim ulit ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Kahit na hindi niya sinabing direkta na siya ay I am God, worship me. Tingnan natin sa Mark chapter 2 verse 5 to 12. Sabi doon, yung nagpatawad ng si Jesus, pinatawad niya yung kasalanan ng lalaking dumpo na inihulog nila sa bubong. Yan. Ito yung ang sinari nito, yung binutas nila yung bubong, tapos nilapag nila yung para may daan yung lumpo para may mapagaling ni Jesus Christ. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalusot. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, nang makita ni Jesus Christ, when Jesus saw their faith,
He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Tuloy natin ito. Hanggang 6. Now, some teachers of the law were sitting there thinking of themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming." Pag sinabing blaspheming, ibig sabihin na, yun nga, sinasabi niya, parang inaangkin niya yung pagka-Diyos. Who can forgive his sins but God alone? Yan o, yun. Sino ang makakapag pawalang sala sa isang tao kundi ang Diyos lang? Kaya, nung sinabi ni Jesus Christ na forgive ng iyong kasalanan, ay pinapahayag din niya na siya ay Diyos na kaya mag-forgive ng kasalanan. Tuloy natin bro. Amen, verse 2. Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things?" Alam niya yung mga nasa isip ng mga tao, no? Which is easier to say to this paralyzed man, "Your sins are forgiven," or say, "Get up, take your mat and walk"? Yan. Sige, ito lang. 11. I tell you, get up, take your mat, and go home. Verse 12. He got up, took his mat, and walked out in full view of them. In full view of them all. He's amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Yun ang pinapurihan nila ang Diyos dahil nakita nila kayang-kayang magpatawad ng kasalanan ni Jesus Christ at kayang-kaya din niyang palakarin yung paralisado. Kaya, marami pa mong instances siya na nagpahiwatig si Jesus Christ na siya ay Diyos. Pero, hindi siya pinaniwalaan nga. Kaya, yan po isa sa mga katibayan natin na pag may nagsabi sa atin na saan sinabi ni Jesus Christ verbatim na word by word na I am God, worship me. Ito po yung mga instances na kinlaim ni Jesus Christ na siya ay Diyos. At yung worship, kasi pinag-uusapan natin yung worship, ano? Si Jesus Christ, nung nasa lupa siya, sinamba rin siya ng mga tao. Tingnan natin sa Matthew chapter 4:14 verse 33, ano? Napakarami pong verses na makikita natin na si Jesus Christ, sinamba siya. Matthew 14:33. Pero hindi nag-react si Jesus Christ. Hindi niya sinabing, "Huwag niyo akong sambahin." Yan. Ito yung senaryo na naglakad si Jesus Christ sa tubig. Naglakad ba? O nasa bangka sila, nasa barko sila, umalon, malakas ang hangin, tapos pinigilan niya yung hangin, yung alon. Dito kaya, ang nangyari diyan, sinamba siya ng mga kasama niya. Then those who were in the boat worship Him, saying, "Truly, you are the Son of God." Ito pa nagpapatuloy na kahit nandito pa si Jesus Christ sa lupa, sinamba na siya. The people worship or already worship Him. Ba't ko nasabi yun, ano, na hindi pumalag si Jesus Christ o si Jesus Christ, hindi niya sila ni-rebuke nung sinasamba niya sila. Kasi pag yung angel, tignan natin yung scenario dun sa Revelation chapter 19 verse 10, ano? May isang anghel na nagpakita kay Juan. Revelation 19 verse 10. May isang anghel na nagpakita kay Juan, sabi ni Juan, nasambay na sana niya yung anghel. "And this I fell at his feet to worship him. He said to me, 'Don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus." Yan. Dito, si Apostle Juan, sinamba niya yung anghel. Pero nag-react yung anghel. Sabi niya, "Huwag mo kong sasambahin.
Dahil hindi katulad mo lang ako, sabi. Parehas din yan sa Revelation chapter 22 verse 8 to 9, Brad. Alas magkapareha yan. Tingnan natin. Revelation chapter 8 to 9, Brad. Revelation 22, 8 to 9. Sabi nung anghel, I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. Tapos sumagot yung anghel. But he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God. Yan. Yung mga anghel, pag nagpupunta dito sa lupa, ayaw nilang pasamba. Kasi hindi sila Diyos. Hindi tulad ni Jesus Christ. Ano sabi ng anghel? Katulad mo rin ako. Tingnan natin sa Tagalog para mas makita natin. Katulad mo rin ako. Yan, huwag mong gawin yan. Ako may aliping tulad mo. At tulad din ng iyong mga kapatid na propeta. Kahit na yung mga propeta, kahit na yung mga sumusunod sa salita, yung mga nag-aaral, na mga nagtuturo dito, mga sumusunod sa mga salita na ito, explain yung Bible, yung mga nagtuturo ng Bible, huwag po natin sambahin. Dahil yun ang kaparehas lang po natin sila na nagtatrabaho doon. Sabi niya, natulad din natin sila na sumusunod kay Jesus Christ. Ang sambahin lang natin ay ang Diyos, sabi doon. Kaya, si Jesus Christ, maraming beses na kinlaim niya na siya ay Diyos, kaya dapat natin siyang sambahin. Amen ba? Hindi lang po yung isang verse na sinabi ko ang nagsabi na sinamba nila si Jesus Christ dito sa lupa. Makikita din natin dun sa John chapter 9 verse 38, Matthew chapter 28 verse 9, Matthew 28 verse 17. Yun po yung mga instances na sinamba ng mga tao si Jesus Christ dito sa lupa. Pero hindi nag-react si Jesus Christ. Hindi niya sila ni-rebuke. Ito pa yung sinasabi nilang yung mga bashers, sabi doon, nung tinanong nila si Jesus Christ kasi ano yung mahalagang utos? Sabi doon, sa Luke chapter 4 verse 8. Brad, Luke chapter 4 verse 8. Sabi doon, honor the, yan. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Yun, ito po yung sinasabi na ang Diyos lang daw ang ating paglingkuran at ang ating sambahin at paglingkuran. Pero sabi nila, yan o ba't sinabi ni Jesus Christ na ganyan? Si Jesus Christ nga, at ang Diyos ay isa, di ba? Nakita na natin yan sa John chapter 10 verse 30, sabi doon, I and the Father are one, sabi doon. Kaya, dapat nating sambahin din si Jesus Christ dahil sila ay isa. Kaya, yung mga bashers na yun, pag sinabihan nila kayo ng ganyan, pwede ninyong sabihin yung mga bagay na ito. Hindi lang po yung mga apostle ang sumamba kay Jesus Christ na nandito pa siya. Sinamba rin siya nung bulag, nung pinagaling niya yung bulag, at nakakita, sinamba rin siya nun. Sinamba rin siya nung may katungkulan sa gobyerno na Matthew 15 verse 21 to 28 yata. Yan yung may katungkulan sa gobyerno na sabi niya, lumuhod siya kay Jesus Christ at sabi niya, pagalingin mo yung aking anak, sabi doon. Sa Matthew yata yun. Kaya napakarami pong instances na ako. Ano po ang punto ko dito, no? Si Jesus Christ po ay dapat nating sabay dahil siya ay Diyos. Amen ba? Yun lang po ang punto ko dito. Kaya, kung may nagsasabi sa inyo na saan sinabi ni Jesus Christ na I am God, worship me sa Bible na verse by verse, word by word, wala po niya sinabi. Pero marami pong instances na sinabi ni Jesus na
sinabi nila, nagparamdam si Jesus Christ na siya ay Diyos. Ngayon, nasa heart of worship tayo. Diba, dapat natin sabayin si Jesus Christ, di ba? For the eyes of the Lord. Dito po yung key verse natin. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Sa King James tayo, Brad. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of